Paano kung ang taong pinili mong mahalin at pagsilbihan sa loob ng 11 taon ay siya palang pinakamalaking pagkakamali ng iyong buhay? Paano kung ang lahat ng sakripisyo mo, ang iyong dugot pawis at luha, ay mauuwi lamang sa pagtataksil at paglilinlang? Ito ang kwento ni Lijuan, isang babaeng umibig, nagtiis at nagtiwala, hanggang sa isang gabi, napuno ang kanyang puso ng galit at sakit, at ang pagmamahal ay tuluyang nauwi sa pagdanak ng dugo. Sa probinsya ng Guizhou, China, lumaki si Lijuan. Ang kanyang mga magulang ay mga magsasaka na nag-aalaga ng maisan. 5 silang magkakapatid at si Li ang panganay. Dahil sa malaki ang kailang pamilya, kinailangan ng kanyang mga magulang na kumayod ng sobra sa pagtatrabaho. Naging abala nga ang mga ito kaya hindi na nga nila lubos na naaalagaan ang kanilang mga anak. Bilang panganay, nakontento na si Lee na makatapos lamang ng elementarya at hindi na tumuloy sa high school dahil kailangan niyang alagaan ang mga kapatid at tumulong sa mga gawaing bahay. Sa edad na 17, nagsimula na nga siya magtrabaho sa isang pabrika ng abono. Kahit simpleng manggagawa lang siya roon, ay malaki naman ang naitutulong ng kanyang sahod para masuportahan ang kanyang pamilya, lalo na sa gastusin sa pag-aaral ng kanyang mga kapatid. Dahil nga naging abala sila sa pagtatrabaho, hindi niya na namalaya na umabot na nga siya sa edad na 27 na hindi man lamang nagkakaroon ng panahon para makipagrelasyon. Dito na nga nagsimulang magtanong ang kanyang mga magulang kung kailan siya mag-aasawa. Pero hindi naman nagawang makasagot ni Lee dahil ni kasintahan o malapit na kaibigang lalaki ay wala siya. Hanggang sa sumapit ang taong 2003, kumuha ng mga bagong manggagawa ang pabrika na pinagtatrabahuhan ni Lee. Isa sa mga gawang iyon ay ang 22 taong gulang na binata na nagngangalang si Liu Xiongfa. Matapos nga silang magkakilala ni Liu, ay agad silang nagkaroon ng romantikong relasyon. Hindi naman malinaw kung ano ang nagtulak kay Liu na ligawan isang babaeng 5 taon ang tanda sa kanya. Kung talaga bang hinangaan niya ang pagiging matured ni Lee o dahil na-impluwensyahan lamang siya ng kalagayan ng kanilang pamilya. Si Liu ay bunso sa 3 magkakapatid at parehong may kapansanan sa pag-iisip ang kanyang 2 ate. Sa kanilang pamilya, silang mag-ama lang ang nagtatrabaho dahil ang kanyang ina ay kinakailangang manatili sa bahay para alagaan ang kanyang mga anak na may kapansanan. Kaya naman, patuloy niyang nahihirapan ang kailang pamilya dahil hindi sumasapat ang kinikita ng mag-ama para sa mga gastusin ng kailang pamilya. Habang ang pamilya naman ni Lee ay unti-unti namang nakaangat sa buhay, hindi man ganun karangya, pero kahit papaano ay hindi na nga sila kinakapos sa pang-araw-araw. Ito nga ay dahil nagsimula na rin magtrabaho ang kanyang mga kapatid. Sa madaling salita, posible ngang naisip ni Liu na makakatulong sa kanya si Lee sa pinansyal na aspeto. At isa pa, gusto na rin ng kanyang pamilya na mag-asawa siya at ipagpatuloy ang kailang lahi. Habang si Lee naman ay labis nga ang kasiyahan dahil natagpuan niya na nga kay Liu ang pagmamahal na matagal niya nang hinahangad. Sa simula, tinutulan ng mga magulang ni Lee ang kailang relasyon dahil para sa kanila, hindi naman sila mayaman at mahirap din ang pamilya nila Liu. Naniniwala sila na kapag parehong mahirap na pamilya ang nagpakasal, tiyak na puro paghihirap lang ang kakahantungan ng mga ito. Pero ipinaglaban pa rin nga ni Lee ang kanyang desisyon at sinabing walang makakapigil sa kanyang pagpapakasal kay Liu. Sinabi niya rin na ang kanilang problema sa pera ay malalampasan rin nila sa pamamagitan ng pagtutulungan. Sa huli, wala na rin nga nagawa ang kanyang mga magulang at pumayag na nga ang mga ito. Noong taong 2004, ikinasal na nga sina Lee at Liu at simula noon, tumira na nga sila sa bahay ng kanyang mga biyanan. Hindi naman naging madali para sa kanila ang lahat dahil ayon sa patakaran ng pabrika na pinapasukan nila, ay hindi maaaring magkasama sa isang kumpanya ang mag-asawa. Kailangan ngang may isa sa kanilang dalawa ang mag-resign. Matapos nga ang kanilang pag-uusap, napagdesisyonan nilang si Liu na lamang ang magre-resign dahil mas mataas naman ang sinasahod ni Lee at mas marami pang ang pwedeng pasukang trabaho si Liu dahil mas bata pa ito kaysa sa kanya. Pero hindi ito nangyari. Sa mga sumunod na buwan at umabot pa nga ng mga taon, nahirapan na nga si Liu na makahanap ng permanenteng trabaho. Kung makahanap man siya, ay hindi rin naman siya tumatagal sa mga ito. Napakarami niya ngang dahilan, kesyo mababa raw ang sahod, malayo ang lugar,
o kung ano-ano pang mabababaw na dahilan hanggang sa tumigil na nga ito sa paghahanap ng trabaho. Kasabay nito, sa unang taon ng kailang kasal, huminto na rin sa pagtatrabaho ang ama ni Liu. Nagdahilan ito na matanda na siya at panahon na raw para siya ay magretiro. Kahit nasa 50s pa lamang ito. Dahil dito, si Lee na lang ang nag-iisang may regular na kita sa buong bahay at siya nga ang sumusuporta sa lahat ng miyembro ng pamilya ng kanyang asawa. Hindi rin dito natapos ang problema ni Lee. Makalipas nga ang ilang taon ng pagsasama nila ng asawa, hindi pa rin siya nabubuntis at nagsimula na rin magbigay ng pahiwatig ang kanyang mga biyanan na gusto na nga nilang magkaapo. Umabot nga sa ika-4 na taon ng kailang kasal nang sa wakas ay nabuntis na rin si Lee. Pero isang araw, habang siya ay nasa trabaho, bigla na lamang siyang nakaramdam na matinding kirot sa kanyang tiyan na parang sintomas ng appendicitis. Agad nga siyang dinala ng mga katrabaho sa ospital. Pagkatapos ng pagsusuri, napag-alaman na ectopic pregnancy ang kondisyon ni Lee. Nangyayari ito kapag ang fertilized na egg ng babae ay naitanim sa labas ng matris. Hindi ito nabubuhay at maaaring magdulot ng panganib sa buhay ng isang ina. Dahil nga malala na ang kanyang kalagayan, kinailangan niyang operahan at tanggalin ang isa sa kanyang fallopian tube, dahilan para mas mahirapan pa nga siyang magkaanak muli. Pagkatapos ng operasyon, habang nagpapagaling nga sa ospital, ay sobrang na-depress si Lee. May mga pagkakataon ngang madalas niyang tinititigan ang bintana sa kanyang silid at ilang beses din pumasok sa isip niya na tumalon na lamang. Pero sa huli ay nagagawa niya pa ring labanan ang kanyang depresyon. Makalipas nga ang 3 araw, pinayagan na rin siyang umuwi para magpagaling. Pero pagka-uwi niya, isa na namang problema ang sumalubong sa kanya. May ilang kalalakihan ang nagpakilalang mga maniningil ng utang ang dumating at sinabi kay Lee na may utang ang kanyang asawa na umabot na nga sa 20,000 yuan, halos katumbas ng 150,000. Hindi pa man nga tuluyang nakaka-recover sa kanyang katawan, kinailangan niya namang ngang harapin ang kalukuhan ng kanyang asawa. Dito niya nga nalaman na nanghiram pala si Liu ng pera sa mga loan sharks upang may pangsugal. Nang kinumpronta niya nga si Liu ay nangatiwiran naman ito at ginawa niya raw iyon para kumita at maipambayad sila sa hospital bills ng asawa. Pero hindi naman ito pinaniwalaan ni Lee. Alam niyang walang sariling pera ang asawa niya, kaya't nakakasigurado din siya na ang ipon niya ang ginamit nito para sa mga gastusin sa kailang bahay. Nakiusap na nga lang siya sa mga naniningil na bumalik na lamang kinabukasan dahil kailangan niya munang pumunta sa bangko para mag-withdraw ng pera. Ngunit tumanggi ang mga ito at iginiit na maghihintay lamang sila sa harap ng bahay hanggang sa makuha na nga nila ang bayad. Natakot nga si Lee at hindi na makapag-isip ng maayos. Hanggang sa kinabukasan, habang naghahanda si Lee para pumunta sa bangko kasama ang asawa, bigla naman itong inamin na wala na nga raw silang pera sa bangko. Unti-unti niya nga raw winidraw ang pera mula sa kanyang savings account gamit ang ATM hanggang sa maubos na nga ito. Idinahilan nito na nagamit niya ang pera nung kailangan niyang bayaran ang kanyang hospital bills, pero dahil hindi nga raw sumapat ang ipon ni Lee, ay humiram pa nga siya sa mga loan sharks. Galit na galit si Lee nang marinig ito. Alam niya ngang nagsisinungaling na naman ang kanyang asawa dahil kung totoong kahapon lamang siya nangutang, hindi agad manghihingi ng bayad ang mga maniningil. Malinaw na matagal niya nang ginamit ang inutang niyang pera sa pagsusugal kahit bago pa nga siya maoperahan. Sa loob nga ng 3 araw na nakaratay si Lee sa ospital, naubos nga ng kanyang asawa ang lahat ng pera na pinaghirapan niyang ipunin. Sa kabila ng galit at panghihina, wala na ngang nagawa pa si Lee. Kinailangan niya ngang lunukin ang kanyang pride at nangutang nga siyang muli sa kanyang ama at nakababatang kapatid. Sa tulong nga nila, nabayaran niya ang mga loan sharks at umalis na rin ang mga ito. Matapos nga noon ay lumuhod si Liu sa harap ni Lee. Umiiyak ito, humihingi ng tawad at nangangakong hindi na nga muling magsusugal. Ngunit dahil nga sa pangyayaring ito, lalo nang nawala ng tiwala ang pamilya ni Lee kay Liu. Para nga sa kanila, wala talagang pag-asa ang lalaking ito, tamad na nga ay sugarol pa. Sa usapin naman na hindi pagkakaroon ng anak, iniisip ng mga magulang ni Lee na baka ang problema ay kay Liu. Dahil sa kailang pamilya,
ay mayroon silang 5 malulusog na anak, samantalang ang pamilya ni Lou may 2 kapatid ito na may kapansanan. Dito na nga nila pinayuhan si Lee na hiwalayan na lamang ang asawa. Hindi naman ito pinakinggan ni Lee at mas pinili pa rin niyang manatili sa piling ng kanyang asawa dahil nga mahal niya ito. Hindi nga sumagi sa isip niya ang makipaghiwalay dahil naniniwala siya na kaya nilang lampasan ang lahat ng problema kahit sa usapin ng pera at anak. Makalipas nga ang 2 taon, labis naman ang kasiyahan ni Lee nang malaman niyang muli siya nagdadalang tao. Pero tila hindi talaga siya sinuswerte dahil sa 3 buwan ng kanyang pagbubuntis ay nakunan naman siyang muli. Habang nagpapagaling nga sa bahay, halos araw-araw na umiiyak si Lee. Pakiramdam niya ay napakamalas niyang nilalang. Muli na namang iminungkahi ng kanyang mga magulang na baka dapat nga nilang subukan na mag-ampon. Ngunit mariin namang tinutulan ito ng kanyang mga biyanan. Para nga sa kanila, walang saysay ang magpalaki ng batang hindi naman nila kadugo. Dahil nga may sariling paninindigan si Lee, ipinangako naman niya sa sarili na gagawin niya nga ang lahat para magkaroon lang sila ng anak. Kahit pa nga sinabi na ng doktor na mahihirapan na siyang magkaanak muli. Lumipas nga ang mga taon pero hindi pa rin siya nagbuntis. Gayunpaman, patuloy pa rin siyang nagsumikap at nag-ipon ng pera dahil plano niya ngang sumailalim sa in vitro fertilization o IVF. Bago nga siya umabot ng edad na 40 at dapat ay may sapat na rin siyang pera. Pagsapit na 11 taon ng kailang kasal, nasa edad na 39 si Lee at hindi pa rin siya nabubuntis. Kaya naman, desidido na nga siyang ituloy ang IVF. Pero ang isang cycle ng IVF ay nagkakahalaga ng 50,000 yuan o 390,000 pesos. Ito nga ay mas malaki pa kaysa sa kanyang naipon. Kaya naman muli siyang lumapit sa kanyang ama at nakababatang kapatid upang manghiram ng pera. Hindi naman nag-atubiling tumulong ang mga ito. Sa mga panahon ding iyon sa wakas ay nakahanap na rin ng trabaho si Liu sa isang pabrika ng abono. At sa unang pagkakataon, mukhang naging seryoso na nga ang kanyang asawa dahil mahigit na 6 na buwan na itong hindi umaalis sa trabaho. Dahil dito, naisip na nga ni Lee na kung sakaling mabuntis siya, maaari na nga siyang tumigil sa pagtatrabaho at mag-focus na lamang sa kanyang pagbubuntis. Pero hindi naman naging madali ang proseso ng IVF. Kinailangan niya ngang pumunta sa ospital para sa konsultasyon araw-araw at kada 2 araw ay kinukuhaan siya ng dugo. Dahil nga dito, halos puro bakas ng karayom ang kanyang 2 braso na nagdulot nga sa kanya na matinding hirap. Sa kasamaang palad, nabigo ang unang IVF attempt at sa oras na higit niyang kailangan ng suporta, madalas namang nawawala ang kanyang asawa. Dahil halos araw-araw na pumupunta sa ospital si Lee matapos ang trabaho at nakatuon ang kanyang isip sa IVF treatment, hindi niya nga agad napansin na madalas umuuwi ng 10 oras ng gabi ang kanyang asawa. Minsan pa nga ay madaling araw na ito bago makauwi. Matagal na nagtatrabaho si Lee sa pabrika ng abono at alam niyang bihirang magkaroon ng overtime para sa mga laborer gaya ng kanyang asawa. Pero sa panahong iyon, hindi niya na nga masyadong binigyang pansin ang mga ito. Hanggang sa nanatili na nga lang siya sa kanilang bahay para mag-bed rest. Doon lang niya napansin na madalas ngang umuuwi ng sobrang late ang kanyang asawa. Nagsimula na nga pumasok sa isip niya ang posibilidad na baka may ibababae na si Liu. Pero agad niya ngang itinaboy ang ideyang ito. Kung hindi babae, baka pagsusugal na naman, kaya't napagdesisyonan niya ngang i-check ang kailang savings account. Pero wala namang ibang withdrawals maliban sa mga winidraw niya. Nakahinga naman siya na maluwag, ngunit hindi pa rin nga mawala ang pagtataka niya kung saan talaga pumupunta ang kanyang asawa tuwing gabi. Isang umaga nga ng Hulyo noong taong 2015, muling umuwi na madaling araw si Liu. Dito na nga siya tinanong ni Lee kung saan siya nanggaling. Agad namang sumagot ang asawa na galing raw siya sa overtime at pagkatapos ay nakipaglaro siya ng maliliit na pustahan sa kanyang mga kaibigan. Hindi naman naniwala si Lee at muling ang kinulit ang asawa na magsabi ng totoo. Pero sa halip nga na magpaliwanag ay nagalit na nga si Liu at sinabi ang mga katagang, "Kung hindi ka naniniwala sa akin, mas mabuti pang maghiwalay na lang tayo." Nagulat naman si Lee sa sinabi ng asawa.
Ito nga ang unang pagkakataon na narinig niyang binanggit nito ang tungkol sa diborsyo. Hindi niya nga lubos maisip kung bakit biglang pumasok sa isip ng kanyang asawa ang ganong desisyon, lalo na't nakatakda pa nga silang sumailalim sa ikalawang IVF sa mga sumunod na buwan. Hindi nga lang Silyo ang nagpakita ng kakaibang ugali. Pati nga ang kanyang mga biyanan ay tila nagbago rin. Nalaman nga nila ang patungkol sa pagtatalo ng mag-asawa at sa halip na pagsabihan ang kailang anak, sila pa ang nagmungkahi na ituloy na lamang ang kailang hiwalayan. Sinabi pa nga nila na mabait raw si Lee at mas nararapat siya sa mas maayos na lalaki kaysa kay Liu. Lubos namang nagulat si Lee sa mga narinig. Anong klaseng mga magulang ang mismong magtutulak na hiwalayan ang kailang sariling anak? At paano nga siya makakabuo muli ng bagong buhay kung halos nasa 40 na nga siya ngayon? Sa kabila nga ng lahat ng kailang sakripisyo at gastusin para sa IVF, paano nila madaling maisasantabi ang lahat ng iyon? Sa huli, tumanggi nga sila na makipaghiwalay. Pero simula noon, hindi na naging maayos ang kailang pagsasama. Madalas na nga ang kailang pag-aaway at palagi na rin nagbabanta silyo ng diborsyo. Sa kabila nito, patuloy pa rin naniniwala si Lee na lilipas din ang pagsubok sa kailang relasyon. Ang hindi niya alam ay mas lalala pa nga ang mga pangyayari. Noong ika-20 ng Agosto taong 2015, habang kinukolekta ni Lee ang maruruming damit ng kanyang asawa, nakakita siya ng resibo ng isang gintong bracelet. Ayon nga sa resibo, binili ito ng isang araw lang ang nakalipas. Alam niyang matagal pa ang birthday niya at hindi naman siya binibigyan ng ganun ng kanyang asawa. Kaya't nagtataka nga siya kung para kanino kaya iyon. Agad niya ngang naramdaman ang matinding kutob na niloloko na nga siya ng kanyang asawa. Kinabukasan, nang hindi na naman umuwi si Liu, ay pumunta na nga si Lee sa pinapasukan ng asawa. Kinausap niya nga isang kaibigan nito at doon niya lamang nalaman na hindi na pala nagtatrabaho roon si Liu mula pa noong nakaraang buwan. Hindi na nga nakatiis pa si Lee at tinanong niya nga ang kaibigan nito kung may karelasyon bang iba ang kanyang asawa. Sinabi naman ito na hindi siya sigurado pero may usap-usapan na nakikipagrelasyon daw si Liu sa kailang supervisor na nagngangalang Mrs. Jiang. Hindi personal na kilala ni Lee si Mrs. Jiang pero alam niya ang tungkol dito. Halos kaedad niya lamang ito at namatay ang asawa nito noong nakaraang taon. Dahil nga determinadong malaman ang katotohanan, pumunta nga siya sa opisina ng babae. Nagkunwari na aalamin niya lang ang patungkol sa trabaho ng asawa. Nang makaharap niya nga si Mrs. Jiang, diretsa niyang tinanong kung nagtatrabaho ba roon si Liu. Sumagot naman ang babae at sinabing nag-resign na nga raw ito nung nakaraang buwan pa. Habang palabas na nga siya ng opisina nito, bigla naman niyang napansin ang gintong bracelet na suot ng babae. Hindi nga nakatiis si Lee at tinanong ang patungkol dito. Ang ganda naman ng bracelet mo, saan mo nabili? Sumagot naman si Mrs. Jiang, hindi ko alam, regalo lang ito ng boyfriend ko kahapon. Hindi naman tuluyang nakumpirma ni Lee na iyon na nga ang bracelet na binili ng kanyang asawa, pero nakapagtataka lang na parehong araw at parehong uri ng regalo ang binili ng asawa. Kasabay pa ang chismis tungkol sa relasyon nila. Matapos nga nito, agad na ngang umuwi si Lee pero wala pa rin doon ang kanyang asawa. Halos gumuho ang kanyang mundo sa mga nalaman. Nagkulong nga siya sa kwarto at iniisip kung paano niya haharapin ang sitwasyon. Sa sobrang pagod nga ng kanyang isip at katawan, nakatulog nga siya. Nang sumapit ang 7:00 ng gabi, nagising na lamang siya sa malalakas na katok sa kanilang pintuan. Nang buksan niya ito, nandoon na nga kanyang asawang si Liu. Sinubukan niya namang manatiling kalmado at hindi binanggit ang tungkol sa bracelet o ang tungkol sa chismis na may ibang babae ito. Pero bigla naman siyang tinanong ni Liu kung bakit siya pumunta sa pabrika. Nagulat naman si Lee at napatanong kung paano nalaman ng kanyang asawa na pumunta siya roon. Hindi naman siya nagpahalata at sinabi nga sa asawa na pumunta lang raw siya roon para ipaalala na bukas na nga ang schedule niya para sa IVF. Ngunit iritado ngang sumagot si Liu at sinabi na gusto na nga niyang makipagdiborsyo. Sinabi rin ito na hindi na nga nila kailangang pang magpa-IVF dahil maghihiwalay na rin naman sila. At kahit nga magkaanak sila, papatayin niya lang din daw ang batang iyon. Parang ang sinaksak ng kutsilyo ang puso ni Lee sa mga narinig.
Ilang taon niya ngang hinangad na magkaanak. Nagtiis sa sakit at sakripisyo para rito, pero bakit ganito kabigat ang mga salitang binitawan ng kanyang asawa? Kaya naman, tinanong niya nga ang asawa kung dahil ba ito sa kabibit niyang si Mrs. Jiang. At doon, diretsa na ngang umamin si Liu. Totoo ngang may relasyon sila at buntis na nga ito. Ipinagmayabang niya pa na sa loob lamang ng 1 o 2 buwan ay nabuntis niya nga ang kanyang kabit na wala ngang malaking ginastos kumpara sa IVF na ginagastusan pa nga ni Lee. Sinabi pa nga nito sa asawa na pupunta na nga siya sa registry office kinabukasan upang mag-file ng divorce. Matapos nga noon nagkulong siya sa kanilang silid, tulala at hindi makapaniwala. Nang makabawi naman siya sa kanyang ulirat, lumabas siya at nakita ang asawa na nakaupo sa sala. Sinabi niya nga rito kung gusto niya talaga na makipag-divorce ay sasama nga siya bukas sa registry office. Pagkasabi nga nito, bumalik na nga siya sa silid at isinara ang pinto. Pakiramdam niya ay wala na nga siyang lakas pisikal man o emosyonal. Sa loob nga ng 11 taon, naging asawa siya na puro sakripisyo, laging nagbibigay, at lagi lang na ginagamit. Sa mga oras na iyon, sobrang bigat na ang lahat para sa kanya. Habang nakaupo nga sa gilid ng kama, nagdesisyon nga siyang uuwi na lang sa bahay ng kanyang mga magulang. Kaya agad nga siya nag-impake ng kanyang gamit. Pagsapit ng 10:00 ng gabi, paglabas niya nga ng silid, nakita niyang mahimbing na natutulog na ang kanyang asawa sa sofa sa sala. Sa sandaling iyon, bumalik nga sa kanyang isip ang lahat ng kasalanan at pagpapahirap na ginawa nito sa kanya. Ang pagsusugal, ang pagwaldas ng naipon niyang pera, ang mga kasinungalingan at higit sa lahat, ang pagtataksil at panluloko nito. Matapos nga noon, isang nakakapangilabot na desisyon ang pumasok sa isip nito. Maingat niyang inilapag sa sahig ang kanyang mga daladala. Tumungo siya sa kusina at kinuha ang isang patalim. Dahan-dahan nga siyang lumapit sa kanyang natutulog na asawa at hindi man lamang ito nagising. Sa mga sumunod nga na segundo, inundayan niya ito ng sunod-sunod na sak sa katawan. Wala na ngang nagawa pa si Liu, hindi na rin nga nito nagawa pang manlaban dahil mabilis na nangyari ang lahat. Agad naman itong binawian ng buhay matapos ang sunod-sunod na pag-atake. Napakatahimik nga ng buong bahay ni isa sa kailang kasama sa bahay ay hindi nagising. Matapos nga ang mga ginawa niya, inilapag nga ni Lee ang kutsilyo sa mesa malapit sa bangkay ng kanyang asawa. Kinuha niyang muli ang kanyang mga gamit at saka tuluyang lumabas. Pagkatapos nito, tumawag siya sa nakababatang kapatid at dito niya nga inamin ang kanyang mga ginawa. Pagkatapos, sumakay siya ng taxi at nagpahatid sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya. Makalipas ang kalahating oras, nagulat ang kanyang mga biyanan nang makarinig sila ng sirena ng pulis na huminto sa tapat ng kanilang bahay. Pagbaba nila sa sala, tumambad nga sa kanila ang nakakapangilabot na eksena. Ang kanilang kaisa-isang anak na lalaki ay duguan at wala ng buhay. Ayon sa isinagawang forensic examination, namatay si Liu dahil sa 7 sak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Ang 2 sa mga ito ang dahilan ng kanyang kamatayan, isang saksak sa kanyang leeg at isa sa dibdib na tumagos sa kanyang baga. Samantala, si Lee naman ay kusangang sumuko sa pulisya matapos ang nasabing insidente. Doon, isa-isa niya ngang inamin ang kanyang ginawa at ikinuwento ang lahat ng pinagdaanan niya sa asawa at sa pamilya nito. Noong Enero taong 2016, napatunayan ang nagkasala si Lee sa kasong intentional murder. Ngunit dahil malinaw na nag-ugat ang krimen dahil sa matinding alitan sa pamilya at dahil nga kusa siyang sumuko sa pulisya, ibinaba ng hukom ang kanyang parusa. Sa halip na pinakamabigat na hatol, ay pinatawan siya ng 15 taong pagkakakulong. Sa loob nga ng 11 taon, tiniis nga ni Lee ang lahat. Pinili niya ngang magmahal at magtiwala kahit pa nga siya ay palaging nagsasakripisyo. Ngunit, nang dumating na nga ang puntong pati ang kanyang pangarap na magkaanak, ay tinuluyang durugin ng pagtataksil ng kanyang asawa. Tuluyan na ngang napuno ang kanyang puso ng galit at kawalan ng pag-asa. Ang babaeng dating puno ng pangarap ay naging isang kriminal. Sa tingin niyo, tama lang ba ang kanyang ginawa?